Tara, testingin natin. Test drive tayo dito. Dito pala tayo ngayon sa Nueva Ecija. So ito mga pare, test drive natin. Bali yung speedometer pala nito mga pare, hindi na siya accurate. Dahil dito sa pagpapalit ng malaking gulong sa likod, hindi na kasi nagiging accurate yung speedometer kapag naglalaki talaga kayo ng diameter ng gulong sa likod. Kumbaga sa tao, lumaki yung hakbang nyo. So hindi na nare-recognize na ang ECU yun na lumaki yung hakbang nyo. Ang akala pa rin ng ECU, stock lang. Kaya ganito yung binabatong speed. Bali delay yung basa nito. Delay siya ng mga 8 or Gs. Kasi nung tinesting ko yung speed nito, pantay kami ng MT ko, ito nasa 91 yung takbo. Pero dun sa MT ko 100 na. So delay siya ng mga 9. Sabi natin 9, sige. So tulad nito, takbo natin 60. Pero sa totoo lang, ang takbo na nito 69 na. So ganun yung yung dagdag dito sa speedometer. Para may idea rin kayo. Kahit bawas yung upuan nito, komportable pa rin sa sakyan. Tsaka yung bato ng makina niya, since naglaki tayo ng gulong sa likod, medyo nabawasan yung kanyang damba. Pero kasi yung mga motor na to pang chill ride lang naman Ganda rin ng side mirror na to, kitang kita niyo pa rin yung likod, tapos maporma din. Ayun, tulad natin, takbo natin is 70. Pero ang totoo niyan, nasa na to, 78 or 79, nasa ganon. Try natin natawin dito sa medyo mahaba-haba ito lakas lang ng hangin. Ayun na, 80. Doon natin natawid sa Kung sa comfort mga parekis, grabe, napaka-komportable nito. Ito na yung pinaka-komportableng scooter sa 125cc category. Para sa akin wala lang mas komportable pa dito. Kasi yung pa ako pwede ko sampay dito sa may footboard Parang alambot ng gulong. Nararamdaman ko lambot. Check natin mamaya doon yung tigas nito. May side stand switch din pala to. Pag in-engage ko yung side stand, automatic mamamatay yung makina. Ganda yun for safety features itong motor. Malambot nga yung likod. Kaya pala nag-iewang sa unahan. Medyo malambot din. Tingnan natin kung may pahanginan dito. Yung preno niya naka-combi brake din pala to. Kaya pag namreno tayo sa likod, ramdam nyo yung stopping power niya kasi may sumasama sa unahan. Kaya ramdam nyo yung preno. Pero huwag kayo mag-alala, dito nag-i-skid yung unahan kasi nasa around 20 to 30% lang yung kapit nito sa unahan kapag naka-activate yung combi brake. Pero kung gusto nyo nang kumapit pa lang sagad yung unahan, di preno nyo na tong kanan. Kasi yung preno niya Nissin ba naman yung caliper magandang brand yun. Hanap tayo ng gasolinahan or pwede natin pahanginan, mga vulcanizing. Naramdaman ko kanina, parang gumigewang-gewang ako ng konti Ang sarap nito dalhin. Ako sa long ride, grabe, napaka-ideal nito. Kung naghaharap kayo ng 125cc, iba kasi prefer talaga yung 125cc kasi hindi siya ganun katakaw sa gasolina. Pero kahit pa paano, mas may power siya compare doon naman sa mga 110cc. Papahangin lang. Kahit mga 33. Pwede ba 33 ilagay? Pwede po. Mga 33. Sa unahan din po. Unahan po ba? Oo, unahan din po. Ayun, tumigas na rin. Ganun din po, 33 din. Magkano po? Po, salamat po. Ay, ito po. Ayun, medyo okay na yung takbo. Gumanda yung response niya kasi dapa yung gulong kanina Ayun, okay na Kaso medyo kumaldag lang. Ayun bibilis na yung takbo natin. Kanina nag-81 lang ako Ayun natin mo, nag-85 na. Yung 85 na yan plus 9, di 94 yung takbo natin. Ayun, gumanda yung niya, yung takbo kasi kanina parang pigil. Dapa pala yung gulong. Para rin kayo nakasakay dito sa NMAX PCX. Ganun yung feel kasi napakalapad ng nito, yung body. Ayan, try natin pirit dito. Ayun na, 87, 88 91 to, 100 na to, nag 92 pa. Diba? Kaya niya tumakbo na 100 Isa pa hatawin natin ulit. Ayun 86 87 88 90.
Kaya nga mag-100, no? 90. Pero ang pinakabentahe talaga nitong motor na to, no, yung pagiging komportable niya. 'Di ba kanina nag-ano lang tayo doon, parang 80 81 lang. Try nating ano. Ayun, no, umangat-angat yung takbo. Dito pa lang, nag-88 na tayo. Kanina hindi, 81 lang tayo dito eh. Kasi yung gulong nga dapa. Dati nung una kong ginamit to, nung maliit pa yung gulong sa likod, pag binabanking-banking ko siya, parang ang bilis niya humiga, parang ganun-ganun agad. Tsaka ramdam nyo yung kaldag sa daan. Pero nung naglaki na ng gulong sa likod, medyo nalesen na yung pagiging kaldag niya. Ganda rin ng pipe na to, no? Hindi siya ganun kabulahaw. At birating ko, simula nung ginamit ko to mga pare ko, itong Bergman na to, hindi na ako nagtaka kung bakit ang daming bumili nitong motor na to. Kasi napansin ko, dumadami na rin yung users nito eh. Sanay kasi tayo kapag scooter, Yamaha, Honda lang yung naglalaban. Pero ngayon ito, Bergman, pumapalag na sa 125cc. Eh paano ba naman kasi? Grabe naman yung riding posture niya, napaka-komportable. Para kang naka NMAX tsaka PCX pero sa 125cc. Tapos digital pa yung kanyang instrument panel. Kumbaga itong motor na to, para to sa mga tao na gusto ng chill. Kumbaga gusto niya mag long ride, eh bibigyan kayo ng magandang experience ng motor na to. Oo, hindi siya yung ganong pinakamalakas sa 125, pero may power din siya, tumatakbo ng 100 eh. Eh hindi naman lahat ng tao gusto mabilis. Yung iba gusto talaga chill ride lang, komportable sila, at syempre safe sila. Eh dito sa motor na to, grabe, 100% dito mga pare ko eh. Napaka-komportable nito. Tsaka kung pang service pang araw-araw yung hanap nyo, okay na okay to kasi laki ng footboard, laki ng underseat compartment, ang laki ng tangke, tapos ang lapad ng upuan. Kumbaga sa usability, eh solid na solid itong motor na to. Tsaka kung ihahataw nyo, may ibubuga siya. Grabe, pag talaga inaangat ko yung pako dito, like apos eh. Ayun, nakakabawas ang awit natin. Ay, nasa biyahe kayo, lagay nyo yung paa nyo dito. Di okay. Okay din siya banking oh. Sarap gamitin. Ayun na, magka high speed pacing kayo oh. 90. Dito sa panel niya 90, pero totoong takbo nito nasa almost 100 na. Di ba? Kahit kurba-kurba ang gusto nyo mag-100, papalo rin yung motor na to. Nga pala, napalitan na rin pala yung bola nito. Bali, pinilit namin dito ay 17 grams. Yung stock po kasi nito 20 grams. So ginawa namin 90 para medyo magka-arangkada ng konti, para mabawi yung nawalang arangkada dahil dun sa naglaki ng gulong sa likod. Tsaka kinalkal ko yung pulley niya. Ayun o, gumanda yung takbo eh. Ayun o, 91. Isang daan na to pag 91. O, nag 93 pa. 94. O, ilan na takbo nun kung ganon? 94 plus 9 di 105. Di ba? Against the light lang kasi oh, lakas pa ng sinag ng araw. Mas komportable ito mga pare kay kung hindi kayo nagtabas ng upuan. Pero dito kahit tabas na yung upuan, okay pa rin naman sa sasakyan. Lower body ko sobrang komportable. Upper body, yung handlebar niya maganda, yung handling, upright yung position. Tingnan niyo naman kasi handlebar oh, naka forward na sa akin. Forward na siya tapos mataas.
Tama ba term ko? Forward or basta nakalapit sa akin yung handlebar niya na mataas. Kaya ang ganda ng dating. Ito talaga kapag mag north loop kayo kasama nyo mga tropa nyo, ang laking advantage ng mga ganitong motor. Pag ginaganon nyo siya, sinisilan yung duran, hindi naman ganun kalakas yung damba niya talaga sa totoo lang. Pero dumudulo siya, gitna dulo. Pumapalo rin siya ng mga 100. Ganda dito kasi hindi ka mabibigla. Grabe to, dulas na ito. Kahit anong gulong gamit mo dyan, dudulas dyan. Ang nagustuhan ko pa dito sa Bergman, kapag ginadrive nyo siya, ang ganda ng nakikita nyo dito sa harap. Ang forma dito, kumbaga nakakadagdag sa appeal ng motor eh. Ganda ng kanyang panel, yung kanyang handlebar, may na plastic dito. Ito may glossy, combination ng glossy tsaka yung matte. Parang kotse feels yung kanyang pinakaunahan niya dito. Yung palo ng speedometer from 0. Try natin 0 to 60. Ay kaso hindi pala accurate yung speedometer, no? Ayan, yung 51 niya 60 yun. So ilang segundo yun mga pare ko, yun nakuha niya yung 60. Okay din, may power din kahit pa paano yung motor. Pero para sa akin kasi ang pinakamalakas talaga ngayon na 125 yung Honda Click version 2, version 3, kahit yung version 1. Basta yung mga Honda Click lalakas. Pero ito hindi rin naman to papaiwan. Pero mas okay na sa akin yung ganito, kasi itong motor na to na i-offer naman sa inyo yung napaka-komportable drive. Pero yun nyo, meron kayong PCX feels sa 125cc. Kasi kapag nag long ride tayo, yung pagod natin priceless yun eh. So dito magbe-benefit kayo dahil sa kanyang riding posture. Nga pala mga pare ko, yung gamit nating camera ngayon, itong FDRX 3000R na nabili ko pa last year. 4K pala itong video natin ngayon, naka 4K tayo ngayon. Tapos dito tayo nagra-ride sa kahabaan ng General Tinio Nueva Ecija. Ganda ng daanan dito. Sayang lang yung mga palayan dito, parang di na nasasaka. Mahirap kasing tubig dito. Yun yung isa sa mga problema nila dito, yung tubig daw. Pero makita nyo dito, itong Nueva Ecija, napaliligiran to ng mga bundok. Ayan. Ang maganda pa dito sa amin, malapit lang dito yung Baler, Dinadjawan, Dingalan. Kung gusto nyo ng ride talaga, may mapupuntahan kayo na magandang lugar. Siguro Dingalan, Aurora, nasa 2 hours pag wala dito. Or depende sa takbuhan nyo, kasi ako nakakulang nun nakaraan, 1.5 lang eh. Yung ganitong motor bagay na bagay to para sa mga magjowa na gusto ng adventure. Tipong mahilig sila mag-travel, ito marirecommend ko sa kanila to. Kasi ito, kapag ito na set up ng top box, napakarami yun ang maidadala dito. Etong footboard na to, pwede pa kayo maglagay ng bag dyan kapag sa biyahe nyo. Kung aakit kayo ng Baguio, ito gamit nyo, walang problema. Sa mga gusto nitong motor na to mga pare, available pa naman to sa market. Kahit na naglabas ng Bergman Street EX yung Suzuki, available pa rin naman itong Suzuki Street. Ang maganda kasi dito sa motor na to, although hindi siya ganun ka-high-tech na EX, pero mas mura kasi to. Kumbaga marami lang mga feature na maganda yon. Pero kung sa comfort, halos hindi naman nagkakalayo or magkaparehas lang sila. Pero kung may budget kayo, go for Bergman EX. Kasi yung mags nun sa likod malaki na. Hindi na kayo magpapalit ng gulong kagaya nito. Yung stock nun, malaki na talaga. Kung di ako nagkakamali, nasa 90 plus yung EX eh. So ito mas mababa to. Pero kung ito bibili nyo, walang problema. Okay na okay din. Hindi ko alam kung tama ba yung orasan na to. Alas 5 na maigit. Pero bakit parang ang pa rin? Ang liwanag pa rin, 5:30 na. So yun lang mga pare kayo, sana nagkaroon kayo ng idea dito sa motor na to, yung specification niya, tsaka yung feel, kung ano ba i-expect nyo dito sa motor na to kapag ginamit nyo to. At siguro po mga pare kayo, hanggang dito na lang po yung vlog natin dito sa Suzuki Bergman Street. At sa mga susunod na video natin, magre-review po tayo ng mga scooter na katulad nito, kasama po ang test drive. And sana yung mga bagong motor makahiram tayo ng unit sa mga company para ma-testing natin ng ganito. May ibigay ko sa inyo yung mga informasyon na importante talaga kapag ginadrive nyo yung motor. Tulad nito, na-share ko sa inyo yung experience ko dito, kung gaano siya komportable,
yung bato ng makina, yung top speed, yung mga ganon. Para yung mga nanonood ngayon na interesado dito sa Bergman, talagang may idea sila. Kasi dun sa mga kasa, hindi nyo magagamit yung motor kapag hindi nyo nabili. Magagamit nyo na lang kapag binili nyo na. Pero dito kahit papaano, although hindi nyo nagamit, may idea pa rin kayo. So yun lang mga pare, salamat po sa mga nanonood. Kita-kits po tayo sa ating next vlog, and thank you for watching po.